pa po nakakilala sa akin, my name is Neil Joseph Riego. I am from the province of Marinduque and I am a graduate of TIP Manila. Ito po yung aking background. Sino po yung nakakaalam ng Marinduque? And sino po yung nakakaalam sa TIP Manila where I graduated? So, ayan po siya. And ito po yung aking work before. I'm working as an auditor. So, kasama ko ng mga engineers and architect in constructing the building. So, yun yung aming ginagawa. And at the same time, I met my direct mentor, Mentor Jean Mantala. She actually invited me. To be honest, hindi ako na-invite kasi nakita ko lang na meron siyang result. Sabi ko, anong meron? Classmate ko to eh. Paano ka nagkaroon niyan? I just asked her. And then the rest is history. Okay? So, ayan, no? Because of the business, fast forward ko na, no? I was able to acquire my own property. So, meron po tayong sariling property sa Aniana. I don't know if you're familiar sa Aniana, sa Cavite. And then, ito po nakakuha din tayo ng sports car because of the business. Ito po yung ating property sa Cavite na under construction pa po yan. Ayan, sa Antel Grand Village. Diyan po ako nakakuha. And then, because of the, yan yung mga, yan yung property natin. Diyan. Hindi siya yung magkakamukha na bahay. Sa kanya-kanyang design. And magkakahiwalay din. Ganun. Kasi ayoko nung magkakadikit. Yung parang yung, sorry ha, pero yung mga camellia, ano pa ba? Yung mga magkakamukha. Alam mo yun, yung parang, saan ba yung bahay namin? Isang itsura. Yung ganun. So, hindi lang ako fan ng ganun. And, ayan, yan yung amenities niya. Ayan, so on and so forth. Ayan, eto siya. Okay, nung nakuha ko, una muna, nag-down muna ako ng 500,000 noong 2021 hanggang sa binabayaran ko siya unti-unti. Okay, and then, nakakuha din ako ng sarili kong condo dito sa Quezon City where I'm staying right now. So, sa akin na rin po ito. Since hindi ko naman kagrupo, hindi man yata ito naka-live. So, i-ano ko pa lang siya, under renovation siya para, kaya hirap po ako sa signal. So, para ma-result din sa team, huwag na lang kayong maingay. Ayan. So, nakuha ko din siya because of the business. And ito po. So, yan yung mga nakuha natin. Sports car and soon supercar na yan. Mag-upgrade din tayo very soon. Okay, ito na po yung ORCR nung car. Ito yung vehicle sales invoice. I also have the ORNCR kasi marami nagsasabi na pagamit lang daw, pahiram. Ayan po, naka-name sa akin, address ko pa dati. Okay? So, ayun. And eto din, because of the business, nagkaroon din tayo not only one car, but marami na pong car. And I'm proud na wala pong binenta doon, walang pinahatak doon, lahat ay intact na sa akin. And lahat ay under our name. So, yung isa was a gift. Actually, if nakita niyo sa video, may nasunog akong car, fully paid din yun. So, wala na siya. Alisin na natin siya sa bilang ng cars. Okay, pero yun yung aking first car, yung nasunog. Walang insurance yun dahil nagtitipid pa, hirap na hirap sa buhay, so nasunog na siya. Okay, syempre na may sports car na ako, sabi ko, ang hirap naman ng sports car lang, kailangan ko ng regular car. Kaya nag-purchase ako nito. This is fully paid din under our name. Nissan Almera naman siya. And ayan siya sa parking, pag sa basement. Namimili lang ako kung left or right. Okay, so ito pong isa, yung Subaru natin, konti na lang fully paid na din. So nakakatuwa, no? Talagang pwede ka magkaroon ng mga fully paid property sa IAM. Okay? And wala pong ano dyan, walang pinasalo, walang hinatak, walang kung ano man, lahat paid. Okay? And ito nga po yung certificate of full loan. Yan yung mga payment ko na binayaran ko yung mga loan and all. And then ito naman, contract to sell, ito yung condo unit ko. 5.1 million siya no nakuha ko. So, sa Quezon City lang din. And ito po yung iba ng mga incentive ng I Am Worldwide. Yung Louis Vuitton, Gucci, majority dyan are incentive. Half of them I bought, half of them incentive from I Am. Di ba? Ang saya. Yung libre lang. Di mo na kailangan humataw, libre lang ibibigay sa'yo. Di ba? Actually, dyan nga po ako nahirapan kasi nagre-renovate ako. Alam mo, isip ako ng isip, saan ko ba ito i-display? Sa sala ba? Sige nga, comment nga mga mens para may matulungan nyo ako. Pang sala ba yan o pang room? Saan ba nilalagay yan? Hirap na hirap ako sabihin ng iba mukhang tindahan daw kung sa sala. Is kung yung sa room naman, di nakita ng mga leaders. Living room. Sabi pagpasok, parang tindahan ng ano. Sa living room ba? Para kita lagi. Ayan. So, sige, comment nga. Comment dagdag dyan bago tayo mag-sharing, no? Para makuha din ng idea. Stress na kaya ako mga mens. Kakaisip kung saan yan ilalagay. So, ayun. And at the same time, ayan, nagkakaroon din tayo ng mga collection ng jewelries kasi mahilig po ako sa ginto. Kasi nasasang
Sa kalagitnaan ng mga mga peligro, nagiging cash siya. Okay, and ito naka-travel din ako sa iba't ibang bansa because of I am worldwide for free. Pakisabi nga po free. Ito sa South Korea, 'di ba? Ang saya na sa South Korea kami libre. Oh, 'di ba? So, ngayon naman mag-Hong Kong tayo. 'Di ba? Sino gusto nun? Nasa Hong Kong for free. I think this July, yung flight namin. Kasi naghingi na ng mga passport and all. And eto naman po no, ipakita ko sa inyo yung sample na income ko 2 years ago pa to. Ipapakita ko yung recent. So 2 years ago, eto no, naranasan ko 2023 I earned 165 in 1 month. July 183, August 318, September 342. In 4 months, I earned 1,09,750,000 pesos. Di mo na kailangang umabang ng 001. Di mo na kailangang umasa dun sa paraffol sa event, di ba? So, kaya pala na kitain because of this kind of business. At the same time, last New Year, kumita po ako ng 200,000 while on vacation sa Boracay. O, di ba? Kayang-kaya naman pala. And at the same time, because of the business, meron na po tayong sariling billboard. Ayan, kasama natin si Mentor Steffi. Si Mentor Steffi ay nandito sa taas. Ako naman ay nandito because of the business. Okay? And ito po siya. Di ba hindi ko in-expect na magkakaroon ka ng sarili mong billboard sa EDSA. Okay? And ito po, no, top 31 po tayo overall ng buong company. And ito po, no, may mga leaders din ako under our organization na natulungan magkaroon ng fortune wherein nanalo sila ng 001. So may downline ako na nanalo ng Project 001. Ayan, nanalo siya ng 2.6 million. O, di ba? Ang saya. And ito naman po, no, income ko nung November 2024, 21 days income, I was able to earn 296,166 pesos. 21 days passive income. Pwede na o pwede na? Pwede na, 'di ba? And at the same time, December and November last year, my earning is amounting to 757 for 2 months. So meron akong 2 months income. Kasama po yung free shopping na luxury incentive from IAM. Pwede na. Ayan. So, 'di ba? And then at the same time, ito na-hit ko din, no? Congratulations, Mentor Neil Joseph, for hitting Hong Kong Travel Incentive Part 5. See you at the top. Okay? So, eto, paano ako nakaka-DR? Okay? Pag nag-sharing ako mga ments, straight to the point and medyo quick lang. Para hindi rin maabala yung time nyo. Kasi I guess meron pa tayong Q&A after, tama? So ito yung gagawin natin. Paano ko ba, kasi kung titingnan nyo itong mga ments, tingnan nyo, na-hit ko yung level 1 na requirements. Yung level 1, 4,000 RQV left and right lang. Okay? So ngayon, makikita nyo yung direct RQV. Direct ko pa lang. Ako ang nag-invite. Walang iba. Walang abono. Walang anything. 5,200. Paano yan nangyari? And actually, to be honest, tinawagan ko si Mentor Jean. Tuwang-tuwa ako. Kilala niya naman si Mentor Jean Mantala, no? Kilala niya. Tuwang-tuwa ako. Sabi ko, Mens, magpapaka-prank ka na ako mga Mens. May iba kasing incentive. Kunwari, sa mga nakaka-relate. Sino dito yung mga nakahit na ng incentive ng IAM before? Taas po ang kamay. Yung mga nakahit na. Para alam ko, o wala pang nakahit dito. Siyempre si Mentor Steffi, na-hit na yan. Yung iba, ano pong incentive? Ay, si Mentor Leia pala ay nandito. Ayan. Patricia, ayan. Okay. Mga ments, ako po ay may mga na-hit na rin. Normally kasi, on my experience, pag onti na lang, inaabonohan na namin kasi panalo ka rin naman. Tama, mali. Kunwari, onti na lang. 1,000 RQV na lang kulang. Abonuhan mo na lang. Sa'yo naman yung product na incentive ka pa. O kaya, wala pa akong mover. Abonuhan mo na lang. Magkano lang yung mover na yan. Sino yung naka-experience mag-abono noon? Sige nga mga mens, share tayo. Wala namang masama kasi ang negosyo, may mga abono talaga. Baka sabihin na, "Ay, hindi pala totoo yung result. Abono." No. It's actually way of doing a business na panalo ka rin naman. Kasi magkano ang incentive na makukuha mo? Magkano lang ilalabas mo, di ba? So, ilaban mo na, may awards ka pa, 'di ba? So, nung ito mga ments, nung na-hit ko tong incentive na to, eto yung kasi sabi ko, kailangan ko mag-set ng standard sa grupo na when I say incentive, it's really for free. Okay? So, alam niyo po ba, etong incentive na to, ang inabono ko lang dyan ay maintenance.
na 10 acai berry for 2 months. So, ang nilabas ko lang dyan ay 7.5. Tama? 7.5 lang ang nilabas ko dyan for 2 months. Ngayon, lahat ng mover, lahat ng DR, lahat ng RQV, lahat pinrovide ni Lord. Walang nilabas ni Singkunduling, kundi maintenance lang. So, paano nangyari yun? Alam niyo mga mens, ang pinakamahirap magpa-mover, yung bagong join mo, mapapa-mover mo, ang hirap nun. Kasi yung iba, user lang. Iba, product lang. At, take note mga mens, yung mover ko dyan, Jade. Hindi copper yan. Jade yan. Yung mover ko. Okay, so, di ba ang hirap magpa-mover ng Jade? So, paano nangyari yun na na-mover yung Jade, tapos given yung art? Kaya nga sabi ko sa inyo, libre talaga ang Hong Kong ko. As in libre. Kaya pag nandun, as in hilata talaga ako, magpapakasawa ako sa food and all kasi it's all for free. Okay? Yung tipong kaya palang incentive na free talaga. Okay? So ito yung ginawa ko. Quick lang to mga mens ha. Una, posting talaga. How to have multiple direct referrals. Una, curiosity posting. So, aware naman kayo na may mga nilalabas na endorsement ang I am and all, so on and so forth. Alam nyo ginagawa ko, mabilis pa sa alas 4, nakapost agad sa mga pages ko and all yung mga updates about mga ganito, lalo na pag mga sikat, SB19, ganyan. So, pinost ko lang and then may nag-reply, details nito NJ. Sabi ko, PM. Okay, PM. Sabi niya, nasa work ako, so on and so forth. Walang problema kung nasa work ka. Sige, antayin kita. Anong oras tapos ang work mo? Partida mga mens, call center to. Okay, natapos kami mag-talk around 3 a.m. Chinat ko siya 11 p.m. Natapos kami mag-talk mga around 3 a.m. Okay, so ikaw, ano bang ginagawa mo ng 3 a.m.? Baka tulog ka na nun. Baka naghihilig ka na nun. Kaya very important mga mens na sacrifice tayo, lalo na sa sleep. Okay, kasi yung iba na sobrahan na sa sleep. Natulog na, hindi lang basta sa kama natulog, sa pansitan na natulog. Diba? So, kapag kami nag-inquire, sunggaban mo agad. Talk agad, explain agad. Huwag ka na mag-antay na tumagal pa. Kasi strike the iron while it's hot. Pag kaya, nakakita ng iba at may nakausap na iba, doon na yun mag-i-inquire. Okay, follow up. Okay, ito po yung napa-jade ko. Yung napa-jade ko po, finallow up ko lang kasi nagkaroon ako ng conversation with him months or years na nag-i-inquire siya about barley. And then I explained the barley. Eto mga mens, punta ka sa messenger mo ngayon. Sige nga, mag-activity tayo ngayon. Punta kayo sa messenger nyo ngayon. Sino kayang pumunta sa messenger? Paki-type done if nasa messenger ka na. Sa messenger mga mens, i-type nyo doon yung barley. Click nyo yung messages, di ba? Barley. Type mo doon yung messages. Sige, gawin natin mga mens. Anong nakita nyo? Barley. Tapos punta ka sa messages. Anong nakita nyo mga mens? Sige nga, comment. Ano pong nakita nyo? Nakita nyo ba dyan yung utang ng... ano nakita nyo dyan? Yung mga utang nyo bang barley yung nakita nyo dyan? Sige nga, anong nakita nyo? History po ng chat about barley, sabi ni Mentor Ira. Right. That's right. So, minsan kasi, na-forget natin yung mga nakausap na natin before. Tama? Kasi nakafocus na tayo sa new prospect. So, i-type mo lang yung barley, i-type mo lang yung promo, any keyword na ginamit mo before. Minsan nga tinatype ko cut off kasi para abot po kayo sa cut off. Minsan ganun-ganun eh. Alam mo mga mens, follow up lang yan. Nagkausap kami August 2024 and he joined April 30, 2025. Jade. After 1 week, nakapag-DR, 2 J. Mover? Yes. Okay? So, follow-up is very important. Minsan kasi na-forget natin mag-follow up. Ang focus natin, bagong prospect. Balikan mo yung iba. Nandyan pa. Kasi may pera sa basura. Basura, no? Basura na yung parang mga luma mo ng prospect. Mga basura na yan. May pera dyan. Ganun. Totoo yung may pera sa basura.
Okay, eto, 3 feet rule. Alam niyo ba, di kailangan ko ng isa pang mover. Kulang pa ako ng mover, Jade pa lang nag-mover. Eh actually, pwede ko namang abunuhan yun. Bili na lang ako ng copper-copper, i-DR ko lahat. Tama, mali. Di ba tama? Pwede. Sabi ko, hindi talaga ako maglalabas. Hindi ako maglalabas. Nasa DHL kami. Sa DHL. Siyempre, tinakpan ko yung mukha ko dyan kasi nga 3 feet rule, wala sa wisyo, nagpa-ship lang, di ko naman alam na may makakakita sa akin. Yung ganon. So pagdating doon, so medyo hindi tayo mukhang tao diyan. Pagdating doon, nagpapa-ship ako ng barley. Tinanggap yung barley ko. May pinapa-ship kaming isa. Sabi, ay pa-ship din ako nito, miss. Sabi gano'n doon sa staff. Ay ma'am, hindi po tatanggapin yung stem cell kasi mahirap, walang FDA, ganyan-ganyan. Sabi niya, eh bakit yung isa tinanggap mo? Eh barley po kasi yan, ganyan-ganyan. Ah, narinig ko na. Ay, hindi mapaship yung kanya. Ma'am, ano pong problem? Ba't po hindi mapaship yung inyo? Ay, ewan ko ba, ang daming hinihingi stems. Ano po bang problema? Anong gagamitin nyo, saan yan? Ay, yung kapatid ko kasi may cancer sa US. May cancer? Ano pong cancer? Breast cancer? Oh, sakto kay Maritoni, di ba? Sabi ko, ma'am, narinig nyo na yung barley? Bakit hindi nyo po itry? Ito na lang kunin nyo. Ito na lang kunin nyo, ipadala nyo. Magkano lang po yan? Sa 6 na boxes, 6,000. Discountan ko na kayo. Kasi 1,000 ang isa, di ba? Sa 6 na boxes, 6,000. 5, 6 ko na lang sa'yo. Pangmerienda nyo na po yung 400. Totoo po yan. 1,000 po yan. Ito po yung SRP, oh. Pinakita ko. Bakit ako? Sige na nga. Kunin ko yung 6. Bayaran ko sa'yo ngayon. Yan ang ipaship natin sa kapatid ko. Ay di, may DR na ako na copper. Tama? Actually, kaya ko pa yung ma-push ng silver eh. Okay? Eh dahil nga running out of time na ako for mover, sige, pwede na yan. Silver, copper. Sige, go. Copper. Tapos binalikan ko siya, ayaw pa niya mag-member. Kailangan lang daw niya muna mapadala yung product at dumating sa kapatid niya kung effective. Saka siya mag-upgrade. Okay na daw muna yung 5,600 para 500 na lang makuha. So walang problem, pinasok ko 5,600. Sige, go. So kailangan niya maging mover. It's either magdo-donate ako ng dalawa or magdi-DR ako ng dalawa, idodonate ko sa kanya. Tama? Eh mabait ang Diyos. Ayan. Mahilig ako sa massage. Mahilig ako sa massage. Meron akong kinontak na masahista na matagal na nagchat-chat sa akin na i-massage ko po kayo sir, ito lang pangkain lang yan, ganun. And then minessage niya ako. Nung minessage niya ako, halika nga muna dito bago mo kayo massage. May explain ako sa'yo. Inay-BP ko. Inay-BP ko. Nung inay-BP ko, naku maganda sir, kaso wala akong pang-invest. Di massage, ganyan. 4 hours ako minessage, mga meds. Kasi habang nag-massage, nag-IBP pa rin ako. Kahit nakadapa ka. Maganda yan, kumita na ako gano'n. As in. Di sabi ko, actually 2,000 yung bayad ko. Kasi 1K per 2 hours. So, 2,000, naging 4 hours akong pinamasahe. Okay, ngayon, nangyari, sabi niya, sabi ko pala, gusto mo, yung ibabayad kong 2,000 sa'yo, barley na lang. Tapos yung 2,000 mo, akin na yon, ang balance mo na lang, 3,600, kasi 5,600 yung copper eh. Member ka na. Sa susunod, may ano ka pa, may discount ka pa. Unti-untiin mo na lang sa akin yung 3,600, okay lang sa'yo. Kasi dinidiskartehan ko na eh, para maka-mover eh. Kasi kailangan ganun tayong mga mens. Yung parang lahat na makita mo, urgent, urgent. Sabi niya, sige sir, barley na lang bigay mo sa akin, ibenta ko yan. Di nabenta niya. Nung nabenta niya, kinabukasan, ipaprocess ko na yung account niya. Kinabukasan, nasa office ako, nag-fill up ng form. Sabi ko, idodonate ko na lang to dun sa isa kong copper. Yun ang naiisip ko. Sabi niya, sir, nagmamassage ako ngayon, kausapin mo nga. So sabi, hilot-hilot siya, naka-video call kami, nasa office ako. Oh. And explain ko, pag nag-avail po kayo ng 6, kasi gusto niya bumili ng 3 daw, ay gawin niyo na pong 6, member ka pa. And explain ako, ganyan. Sige, magpadala na ako dito kay Brenda. Brenda kasi name niya. Padala na ako kay Brenda ng 5,600, marireceive ko ba today? Yes po, sa inyo lang, ganyan. Ang malupit, hindi lang isa na papay niya, dalawa yung kumuha. That same na nagmamassage siya. Eh di mover na siya. Hindi ko na siya kailangan i-donate dun sa isa at tumana pa. Eh di naging mover na siya. Sabi ko, ay ang galing naman. Hindi ako pinahirapan ni Lord. Di tapos na ang mga requirements natin. Tapos yung unang nag-chat kanina, ito yon, yung details nito bro. Ito na ano na to, no? Yung tipong tapos ko na ang requirements, na-process ko na lahat, tapos na ako sa Hong Kong. That was May 16. Pagdating ng May 17, nag-promo. Last day din yun ng Hong Kong. Tapos na ako sa Hong Kong eh. Early akong natapos sa requirements. Ito, nag-inquire pa. Nung in-inquire niya yan,
na on the spot ko gold because of the ticket. Nung nag-avail siya ng gold, ay lalong sobra na ako sa RQB. Tapos after 3 days, naglabas naman ng Singapore. Patay, na-encode ko na lahat. Di ba? Na-encode ko 1 day before lumabas ang Hong Kong, ang Singapore. Ang saya. Di ba? So, pwede yun mga mens. Kung talagang urgent na urgent at meron kang kailangan i-hit, kaya. Basta eye on the price. Tama? Kaya lang naman hindi natin nahi-hit kasi hindi natin fino-focusan eh. Hindi tayo naka-focus ng laser focus. Tama? Kasi pag, alam mo yung malapit na ako sa finish line, malapit na ako sa finish line, ilaban ko na. Tama o tama? Kasi ang reason mga mens, bakit wala tayong DR? Because we allowed ourselves not to have DRs. Tama po ba? So hanggat pwede, share. May masalubong ka sa palengke, abutan mo flyers. May masalubong ka sa DHL, abutan mo flyers. Pwede at pwede, unlimited, napakaraming tao sa mundo. It's just that hindi mo lang ginagawa. Okay? Huwag iasa sa grupo ang production. Bonus na lang yun. Okay? And action mo ang kontrolado mo. Kaya control your action. Saan ba nauubos ang oras mo? Naubos ba oras mo kaka-Netflix, kakanood ng YouTube, kaka-Korean novela, ano pa ba? Kaka-games, kaka-chismis, kakatulog, kakahilata. Pero mga mens, alam nyo, pag ang buhay, kasi ako naranasan ko, may mga moment din naman ako before na ganun. Yung tipong wala akong nagawa maghapon, ang bilis ng oras. Pero pag ang dami mong ginagawa, ang tagal ng oras. Parang hindi pa ba ito matatapos? Ang tagal naman. Yung ganun. Pero pag wala kang ginagawa, ang bilis ng oras. Promise. So always remember, we are running out of time. Bilisan natin. It's not how fast you are, but it's always how long you're gonna continue what you're doing. Kasi marami sa atin, mabilis din naman. Pero nagkaroon lang ng disappointment, ayaw na. Tama o tama? 'Di ba? Pag nagkaroon ng disappointment, ayoko na. Sila lang naman 'yan. Ayoko na, hindi para sa akin 'yan. Ayoko na, mag-work na lang ako. 'Di ba? Pero mga mention, yung pinakita ko sa inyo, almost fully paid lahat ng property. I hope ma-inspire kayo dun. In my 7 years in I Am Worldwide, I have acquired 5 properties and half of it are fully paid. Yung the rest, konti na lang, fully paid na. So, mahirap yun mga men sa labas. If you're working outside, if you're unemployed, if you are just working abroad, mahirap maka-acquire ng mga ganun. So, dito sa ganitong klase ng negosyo, wala kang boss, sarili mo, nakaka-travel ka pa sa iba-ibang bansa, and at the same time, ang pinaka hindi mababayaran, hawak mo ang oras mo. Pero, hindi mo makukuha ang lahat ng yun kung iaasa mo lang sa grupo mo. Kailangan ikaw mismo nagdi-DR. Tanungin ko nga muna kayo. How many direct referrals do you have? Can you comment on the screen? Ganito, direct referral and then years mo sa business. Kunwari, 100 direct referrals, 1 year. 12 direct referrals, 5 years. Pwedeng ganun para ma-check ko. Baka kasi may maglagay dyan ng 200 direct referral tapos 10 years na siya. Matanda pa siya sa IR. Siyempre reasonable yun. But wala po ba may DR mga mens? Nagchat-chat. Wala ba nakapag-DR? Sino po ang may mga DR mentors? Wow, 8 years. Ang dami nung kay Mentor Steffi. Grabe, 266. Okay, how about the others? Wala pong DR yung iba si Mentor Steffi. Huwag niyo sabihin DR lahat kayo ng Mentor Steffi. Wow, 240 in 7 years. Ang dami nung kay Mentor Lay. Ako kasi nasa 100 plus lang, mens eh. Wow, 65, 3 years. Okay? Wala pa po. It's okay, Mentor Marivic. Pero ilang months or years na po kayo? 36. Ilang years po ito, Mentor Daisy? Or ilang months? 1 month pa lang sa Mentor Marivic. Ah, okay. Year daw. Okay. So ito mga yun mga mens. Hindi siya nabe-base sa paramihan ng DR. Okay? Nabe-base siya sa kung paano mo maalagaan yung mga DR mo. But always remember, with quantity comes quality. So, hindi mo makukuha ang quality kung wala ka din namang quantity. Kaya kung ang DR mo lang 34, 40, 50,
10% lang dun ang gagalaw. So kung halimbawa may 40 ka na DR, possible 4 lang ang gagalaw dun. Tama? Yung isa, yung dalawa dun, user, yung dalawa, nag-move. The rest, donation lang. Kaya very important na gayahin natin yung mga mentors nyo, Mentor Steffi and Mentor Leia, to have multiple direct referrals because through that, you'll have quality. Okay? So, I think yun lang yung masashare ko today on how I invite people in 1 month. Paano ko siya ginagawa. And siguro, back na to our host kasi I believe may Q&A pa kasi sabi 1 hour eh. So, mayroon na lang tayong 26 minutes. Ayan. So, back to you, Mentor Lorena. Thank you so much pala ha. If you haven't subscribed to my channel, pa-subscribe naman mga mens. Negosyanteng Singkit. Hindi po Inchik, hindi po Negosyanteng Chinito. Negosyanteng Singkit. Hindi ko alam kung saan galing yung mga names na yon. Bigla nagiging Negosyanteng Chinito, minsan nagiging Negosyanteng Inchik, Singkit po. Okay. Ayan mga mens. Paki-follow na TikTok, Instagram, and Facebook, and YouTube as well. Thank you mga mens. Back to you, Mentor Lorena. Ako na lang muna magtanong habang nag-aantay tayo. Ayan. Mentor MG, di ba sa pagpo-posting, kayo po, paano po kayo mag-posting ng pati products po or everyday nagpo-post po talaga kayo ng paano po? Kung sa products po, paano mo kami matutulungan pag nagpo-post po? No, if mapapansin nyo mga yun mga mens, mapapansin nyo, on and off ang posting ko ngayon. Pero if check nyo yung mga post ko talaga, consistent yun. Please keep it as a secret kasi naglilipat ako ng bahay. Sobrang tiring talaga. So, pero if check nyo yung post ko 2 weeks ago, kasi nung naglipat ako, na ano talaga yung posting ko na apektuhan because I'm so tired talagang physically, emotionally draining. So the reason bakit matagal ako mag-post is I use Reels na may ano. So kunwari, pupunta ka sa Facebook ko, nag-process lang ako sa ano sa office. Ibi-video ko 'yon. Hi guys, nandito tayo ngayon sa ating office and samahan niyo ako sa a day in my life, ganyan, as a business person, ganun. So hindi ko sinasabi yung I am, hindi ko sinasabi yung networking, wala. Curious lang. Check my Facebook, check my videos there. Kaya pwede niyo po kung i-follow dun sa Neil Joseph Riego or Negosyanteng Singkit. Check niyo po dun yung mga post ko. So doon habang nagtutok ako, nagpapa-video ako sa downline ko. Tapos mga 3 seconds lang yun na ganyan, clip lang, tapos sa harap. Tapos after na, nandito po yung ating napa-join and tanongin natin siya, ba't siya nag-avail ng Jade? Hi guys, ganyan, ganyan. Gusto ko yung Jade kasi sabi ni sir na ganyan, 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 ganyan. So dami na ako curious. More on Reels. Ang daming nakakakita. So, minsan 1,000 views, ganun. So, normally Reels talaga. Kasi yun na yung trend ngayon. So, nagpo-post ako paminsan-minsan na lang yung mga product, ganyan, para lang may laman yung wall ko. Pero ang normal na posting talaga, at least na yun once or twice a day. Isa sa umaga, isa sa gabi. So, ganun yung ginagawa ko. Pero, yung Reels kasi, chinechempohan ko siya. May oras ako for sharing Reels. Tinataon ko siya. And bago din ako mag-post ng iba, i-make sure ko na trending muna siya. Kasi yung iba, post ng post, natatabunan na. Hinahayaan ko muna mag-trend yung isang post. Saka ako mag-post ulit ng bago. Ganun. I-up ko pa siya. Kukomentan ko pa siya. And ang technique ko din, para dumami yung engagement, di ba may magko-comment, hindi ko sila re-replyan agad-agad. Re-replyan ko sila. Alam mo, congrats, mens, congrats, mens. O, sige, isa lang muna ngayon. Thank you, mens. So, magna-notif siya. Kumbaga, nasa Facebook na Mentor Lorena, Neil Joseph commented on again that you like. Ganyan. Tapos bukas, yung ibang comment naman. So, mag-up ulit siya. Neil Joseph commented on again. Tapos iba, hanggang sa isang linggo siyang nag-up. Gets niyo po, mga mens? I don't know sa mga medyo oldies kung nagigets nila yon. So, para trumend siya. Ganun. Para hindi yung paka-post mo, nagte-trending pa lang yung isa, nag-post ka na isa, yung mga ang algorithm nalipat na dun sa isa. Yung ganun. So, tinatapos ko muna. Kaya ang pinakahuling post ko pa, if makikita niyo mga mens, yung yung sa award ko ng EEA at saka yung sa Hong Kong. Hindi ko pa dinadagdagan kasi dumadami pa engagement. Ngayon ko pa lang nare-reply yung iba. Tapos may dumadagdag ulit na comments and likes. Ganun siya. So, yun. I hope na nasagot. Pero may mga pag wala na ako noon ng mga mai-post, I post products para hindi puro ganun. So alternate. Pero dapat once or twice a day. Yun talaga.
It's just that ayusin ko yung posting ko today because I just became so busy. Kasi dapat hindi din ako makakapag-mentoring kasi since after ko ma-hit yung Hong Kong, yung lola ko na ICU, so nasa hospital din kami. Alam ni Mentor Joyce yun eh. Actually, in-invite niya ako. Sabi ko parang alanganin kasi nasa ICU yung lola ko. And then naglipat ako ng bahay. After doon, namatay naman yung aso ko. So sunod-sunod ng mga events. Kaya parang nawindang na rin yung utak ko paano anihin. Pero yun talagang dapat. I hope you get something. Wow, thank you po Mentor NG kasi kahit busy kayo, binigyan mo pa rin kami ng time. So yun pala yun, kailangan talaga hindi tayo magre-react agad-agad. Kailangan paunti-unti para nag-a-up pa rin yung ating pinopost para updated pa rin. Kaya meron tayong idea. Thank you Mentor NG. So meron na tayong mga question dito. From kay Mentor Marisa Bangka. Paano magkaroon ng lakas ng loob para sa pakikipag-usap? Mahiyain po ako. So, paano mo po siya i-advise, Sandra NG? Dati kasi mahiyain din talaga ako. So ang ginagawa ko, kailangan paulit-ulit kang nare-reject. Kasi pag paulit-ulit kang nare-reject, nawawala yung hiya mo. So dati, pag mag-aabot ako ng flyers, ninenervyos talaga ako kasi nakakahiyang ganunin. Alam mo yung, kasi sa mall, pag may dumadaan, ganun ako eh. Yung no, 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 yung parang ganun. So ang ginawa ko, kinapalan ko yung mukha, tapos na-reject ako ng paulit-ulit. Nung na-reject ako ng paulit-ulit, dead man na lang. Ay, okay lang. Yung parang wala na talaga sa akin. As in, wala na. Kung ayaw mo, di wag. Ganun lang. As in, wala na sa akin. Ang kailangan lang po, repetition. Paulit-ulit kang ma-reject, madededma ka na lang. Deadma na. Parang, ay, i-reject. Minsan nga, sasama pa ang loob mo eh. Ba't ako hindi ni-reject? Dapat i-reject mo ko eh. Kasi naka-mindset ka na mare-reject ako, mare-reject ako. Pag may hindi nag-reject, nagalit ka na. Mali, dapat ni-reject mo ko. Ganun, masama loob ko, hindi ako ni-reject, dapat i-reject ako. Ganun dapat. And at the same time, mga mentors, siguro yung result, it helps. Kasi pag ako kasi yung tao na driven kapag may naiipon, ganun ang attitude ko. Parang pag may naiipon din ako, naiipon, driven ako by that. So pag may nare-reject sa akin, ano naman, naka-sports car naman ako, ikaw nga naglalakad eh. Sa utak ko lang, yung ganun. Hindi ko naman sinasabing ganun, ano naman, may proper, ikaw nga, yung ganun. So parang nothing to lose, nothing to hide, nothing to prove, di ba? You just know it from yourself. You don't need to please other people. Basta alam mo yung value mo as an individual na i-reject ka man ng iba, you are kumbaga, you are full of value. Hindi ka worthless. Ayun, mga mens. I hope you get something from that. Yun. Kailangan pala ma-reject para mawala yung hiya natin. So, yun, Mentor Marisa. Next naman po si Mentor Marivic, meron din question. Any advice po kasi sa mga friends na kakilala ko po, hindi po lahat may kaya. Pwedeng maging way para yung iba po maipasali sila. Parang tinatanong niyo kung ano yung way po. Yung walang... To be honest, mga mens, medyo mababroken hearted ka sa sasabihin ko ha. Pero meron akong mga barkada, set of friends. Like nung college, like yung mga sanggan dikit hanggang kamatayan. Ni isa sa kanila walang nag-join. Naglabas na ako ng sports car, bumili ako ng property, nag-travel na ako, bumili ng mga gold, bumili ng property, bumili ng sasakyan. Lahat kulang na nga lang supercar ilabas ko mga mens, wala pa din. Mas madali pong papaniwalain ang ibang tao. Sa totoo lang. Kapag nagtayo ka ng business, unang magre-reject sa'yo, close friends and family mo. I can still remember, actually, hindi naman po ito naka-live, no? Wala naman kayong kakilala sa team ko, tama ba? I just need a confirmation. And wala kayong kakilala sa team namin, even sa Unstoppable and all. Sa inyo ko lang share. Ganito. Basta wala kayong i-share ha doon sa mga sinabi ko kasi i-result yan. So, wag niyong unahan. Sige, pakiusap mga mens. Yun na lang hingin ko. So, nangyari kasi, yung tita ko message me this morning. Sabi niya, NJ, pa-swimming naman dyan. So, ayan ganun. Nakikiswimming daw siya. And I can still remember my very first day in I Am Worldwide. It was her, I asked money from her. Sabi ko, tita, pautang naman ng pera, pang may business ako. Ano yung business mo? Ganyan-ganyan. Naku, huwag kang magpaloko sa mga networking na yan, baka ma-scam ka. And after 7 years, look at me now. 'Di ba? Who's asking for a swimming? Who's asking for a staycation? 'Di ba? But yet, she's still not a member. Ganun.
Kahit bumuga ka na ng apoy, bilhin mo na ang buong Pilipinas, hindi yan magjo-join. In my experience, I'm not telling na that's gonna be everyone's experience, but in my experience, ang hirap pasalihin ng kakilala. So, ano ba ang mas marami? Kakilala mo or hindi mo kakilala? Hindi. Tama. Because we have 110 million population in Philippines alone. I'll ask you, in 110 million population, ilan doon ang friends mo? Nasa 1 million ba yung friends mo? Baka nga yung 5,000 friends mo sa Facebook, hindi mo pa kilala eh. Di ba? Baka na in-add mo lang, works in Krusty Krab, kung saan saan man nag-work yan. Di ba? So, ayun, ganun mga mens. I suggest focus on others because lahat po na na-invite ko, wala akong kakilala dun. Lahat nilabas ko na, wala silang in-avail. Kagaya ngayon, yung mga barkada ko nag-aaya ng visit, ganyan, ganun. Mostly pag nag-visit kami, sagot ko pa lahat, hindi talaga nag-join. Pero ang life nila still working, still employee, parang ikaw mismo, parang if you're really interested, you'll ask your friend, ano yung ginagawa mo? Ba't ganyan na yung buhay mo? Ganun. Pero sometimes, mas mahirap talaga sila. So, I suggest focus on others who are willing. And at the same time, eto na lang, kwento na lang. Di ba si Jesus Christ, ano siya, taga Nazareth siya. Tama ba? Pero hindi siya doon pinatronize. Umalis pa siya at pumunta ng Jerusalem para doon mag-preach. Di ba? So it only says na before the world judge you, God experience it first. So it says na sometimes kung sino yung mga kakilala mo, they will not believe in you. So focus tayo sa hindi natin kilala. And focus, kaysa may stress tayo, hindi naman nag-join yung kakilala ko, wag mo na silang pa-joinin, iba na lang. At saka mahirap mahirap magpa-attend ng mga kakilala. Nanay, tatay ko nga, buong pamilya ko, member pinapa-attend ko ng event. Ay, ayoko, tinatamad ako, ganyan. Ay, kung hindi mo kakilala, mas madali mo pang mahila. 'Di ba? Ayun lang mga mens. I hope nasagot. Baka iba ang sagot ng iba, pero iba-iba nga po ang insights ng mga mentors that's coming from my own experience. Ayun po. Thank you, Mentor NG. So, meron pa po, nasagot na po yung question ni Mentor Bianca. Meron pa po, last na lang po. Ito si Mentor Noemi. Thank you po, Mens, for sharing your testimony and mga tips. Paano po kayo nag-build, Mens? Paano ako nag-build? Actually, hindi ko na-share yung journey ko, no? Yung journey ko kasi dito is medyo may pagkamaalaala mo kaya, i-shortcut ko na lang. Nandyan yan nasunugan ng sasakyan, nanakawan, namatayan ng lola, nabaon sa utang, na-fire sa trabaho, lahat naranasan ko. So, ang ginagawa ko para makabuild, una, kailangan makapalang apog mo mga ments. Paano makapalang apog mo? Ma-reject ka, masunugan ka ng sasakyan, nung nasunugan po ako ng sasakyan mga men, na-down ako noon, nabaon ako sa utang, nabayaran ko yung mga utang, nakabangon, tapos namatay naman yung lola ko nung maglalabas ako ng car, hanggang sa nawalan ako ng almost 500,000 na pera dahil nawala yung mga products namin na nakaw sa warehouse, kung sino-sinong tao ang kumuha, hindi na nagsauli. May mga pinautang ako, nasa million ang pinautang ko sa iba-ibang tao. Pero laban pa rin ako. And at the same time, kailangan ang susi lang talaga mga mens, paano ako nag-build, sundin nyo lang yung sinasabi ng mga mentors, yung 5-year plan. I am 5, inviting, prospecting, sunod-sunod. Pangalawa, di susundin mo siya. Pangalawa, dapat hindi ka emotional. Yung tipong, I'm not having a good day, ayoko na mag-IM, sila lang yan, ganyan-ganyan. Dapat hindi ganun. Dapat dire-diretso ka. Maaraw, maulan, makulog, makidlat, diretso ka lang. Hindi pwede yung emotional, yung patay-sindi, hindi pwede yun. Dapat dire-diretso. Aside from that, dapat consistent ka. Alam niyo ba mga mens, kami, I always set an example. Kung member ka ng team namin, pag sinabi kong gising na ng 7 a.m., gising na kami. May picture kami, nagsisendan kami. Since 2022 pa yon, walang mintis. Pag sinabi ko na, tawag dito, na may mentoring tayo, may mentoring yun. Hindi pwedeng this month may mentoring, next month walang mentoring. Hindi pwedeng ganun. And we also set a training. Meron akong tinatawag na ALAS. Yung ALAS training ko every 3 p.m. Running siya since 2022. So it's 3 years in the making.
Walang tigil. Imagine mo mga mens, 'di ba yung eto minsan once a month, twice a month lang na mentoring, parang pagod na pagod ka pa, tinatamad ka pang pumasok. Yung amin mga mens, tanungin niyo ang Team Arise, yung mga kagrupo ko, everyday 3 PM. At everyday akong present, at everyday bawal ako umabsent. Kasi hawak ko yung Zoom, ako yung nag-send ng link. Ganun mga mens, sacrifice. Imagine mo yung everyday na training. Kaya pag alas 3 sanay na yung katawan ko eh, happy na siya. Na alas 3 may alas, ganyan-ganyan. Kasi everyday yun. Kung ganito nai-stress kayo paghanap ng speaker, eh ano pa yung amin, 3 everyday. Sunday lang wala. For 3 years, walang tigilan. Kaya, nakukuha ko yung respect from my downlines. Na si Mentor NJ nga hindi sumusuko eh. Dire-diretso ng pa-training sa amin, sino kami para sumuko? Ganun. So, kailangan nagse-set ka ng example. Hindi yung tatamad-tamad ka, tapos lagi ka dapat present. Pag may mentoring kami, ako yung pinakamaaga sa Zoom. Pag may mentoring kami, ako yung pinakamaaga nagse-send ng link. Hindi ako yung, hindi ko din na i-mindset yung pasa-pasa mindset. Yung you should be accountable. Hindi yung magpapa-mentoring ka, iiwan mo sa grupo mo. Hindi ganun. I'm always there. I'm always there. Pagka may kailangan nila, mentoring, ako yung nakasupport, ako yung nakaganyan. Hindi yung, ikaw na bahala dyan, kaya nyo na, hindi ganun. Very rare mangyari yun. Pag nataon lang na may car shoot kami, may mga events kami, or may flight ako, ganun lang. Pero before that, magsasabi ako ahead of time na mga mens, hindi ako makakasama na ganito kasi ganyan. So with that, ginagaya nila na kailangan pala present ka, kailangan pala nakikita ka. Kaya yung mga leaders namin, ganun din ka hands-on sa grupo nila. Kasi yun yung DNA, kung ano ka, yun ang mapapasa sa ilalim. So, dapat yung DNA ganun. So, ganun namin siya binild. So, kailangan you set an example. Eh, hindi pwede yung pwede na kailangan nag-set ka talaga ng example. Ganun. And sometimes you give incentives. I give incentives sa team ko kahit na mahina ang sales. I give incentive. Pag sa amin, di ba, everyday nga kaming may training, walang tigil yun. Pag nakompleto mo pa yun, may pa-t-shirt pa ako. Pag nakompleto mo yun in 90 days, kasi may mga bagong enrollee, yung mga speakers namin, binibigyan ko din ng t-shirt. Yung may tatak ng Arise, ganyan, for free. So, ganun yung ginagawa namin. So, minomonitor ko din yun. Everyday yung attendance mga mens, ha? Parang tatawagin, "O Lorena, 3 seconds." Pag hindi ka nagsalita, absent ka na. Nagagalit yung iba, hindi na papresentan. So, in 1 week, mga mens, yung iba hindi kinakaya. Kasi pag nasa-share ko yan sa ibang grupo, 1 week lang, burnout na sila. Parang yung mentor mismo ang sumuko kasi nakapagod daw, ang dami niyang schedule. Imagine yung mention sa amin, 2022 April until now, pa-July na, 2025, walang tigil. Nagha-holiday kami, sem break ang tawag. Sem break namin pag December lang, pag January lang, pag may Pasko lang, at saka bagong taon. Gano'n lang, pero nagre-resume ulit. Tas naging ano na siya, naging hobby na ng katawan namin, 'di na namin maalis. Parang part na siya. Minsan nga 'pag Sunday nagagalit pa yung iba, "Wala pa bang link mga mens? 3 PM na, wala pa bang link?" So, naging hobby na namin siya. So, gano'n po. Gano'n po kami nag-build. Tapos ang kagandahan pa nun mens, since paulit-ulit ang training dun basic, manual, IBP, paano mag-train, tas lahat ng attendee required na mag-speak. O after 1 month, ikaw naman speaker, ako ang pipili. Tas gagawan ko na siya ng poster. Ngayon nga, nanghihingi na ako na ang poster namin ng speaker, advance 1 month. Hindi kami yung ano, yung bukas na ganyan, advance 1 month. So naka-plot na lahat, naka-schedule na sa akin lahat ng post schedule. So hindi ko na siya for 1 month. So good for 1 month. Kahit matulog ako, pagising ko may post na every 9 AM sa page namin. So matrabaho siya pero nasanay na yung katawan ko. I consider this as a job, not just a business na mabibigay ng passive income. Talagang minahal ko yung grupo ko. Ganun, mens. Mamahalin ka din nila pabalik. And then yung respect you will earn. Kasi alam nila yung effort na binibigay mo. Hindi yung putyo-putyo lang. May bonding pa kami ha, every month. Magkikita-kita kami lahat, tapos kakain lang kami. Ganun. Hindi kami yung business as usual. I treat them as my best friends. Lahat sila. Lalo na pag makikita niyo yan sa post namin. Like nung nagpunta ako ng Singapore, every one of them gave me gifts. Ganon. Kasi I treated them as my best friends, hindi yung friend lang. So every may birthday nila, may padala akong cake. Lahat, kahit nasa ilalim, kahit hindi ko kilala, basta may nag-just for you, APPM ko. May nag-give me 5, APPM ko. Ganon. So, ganun mga mens. Ano talaga, isipin mo na anak mo sila, isipin mo na organization mo sila, hindi yung pang business lang.